Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa totoong karanasan ng isang nagbahagi ng kanyang kwento. Ang ilang bahagi ay maaaring inayos upang mapanatili ang daloy ng salaysay, ngunit walang intensyong baguhin ang katotohanan ng pangyayari. Ang layunin ng video na ito ay magbigay ng aliw at kilabot sa mga mahihilig sa kwentong kababalaghan. Para sa mga madaling matakot, mag-ingat sa panonood. Malamig ang simoy ng hangin nang sumakay ako sa lumang bus na bumibiyahe patungo sa isang liblib na probinsya. Madilim na ang kalangitan, tila nagbabadya ng ulan, at kakaunti lang ang mga pasahero. Karamihan sa kanila ay tahimik, nakasandal sa kani-kanilang upuan habang ang ilan ay tulog na. Nakayakap sa kanilang mga bag na para bang pinoprotektahan ang sarili laban sa hindi maipaliwanag na takot sa dilim. Dahil sa tagal ng biyahe, pinili kong maupo malapit sa bintana. Ang lamig ng hangin ay dumadampi sa aking balat, ngunit hindi iyon sapat upang mapawi ang kakatwang pakiramdam na gumapang sa aking katawan nang makita ko siyang sumakay sa bus. Isang dalaga, maputla ang kutis, mahaba at itim ang buhok, at may mga matang tila baylaging nagmamasid. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida na bahagyang nadumihan ng alikabok ng daan. Tahimik siyang lumingon-lingon bago umupo sa bandang likuran, isang upuang malayo sa ibang pasahero. Naisip ko, marahil isa rin siyang biyahero tulad ko, pauwi sa kanilang probinsya. Ngunit may kung anong kakaiba sa kanya. Parang may hindi tugma sa kanyang presensya. Hindi ko man gustuhin. Hindi ko mapigilan ang sarili kong lumingon sa kanya paminsan-minsan. Ramdam ko ang malamig na pakiramdam sa loob ng bus, pero kakaiba ang nararamdaman ko tuwing dumadaan ang paningin ko sa dalagang iyon. Ang kanyang tingin ay walang emosyon, malamlam, ngunit animoy may hinahanap. Habang bumibiyahe kami sa madilim na kalsada, walang kahit isang ilaw sa labas. Ang tanging liwanag lamang ay ang mahihinang ilaw sa loob ng bus na kumukutitap paminsan-minsan. Animoy nawawalan ng sigla. Sinilip ko ang driver. Mukhang sanay na sa ganitong biyahe. Tuloy-tuloy lang sa pagmaneho, kahit na parang masyadong tahimik ang paligid. Biglang may bumagsak na malakas sa bubong ng bus. Napatingin ang ilang pasahero, ngunit agad din silang bumalik sa pagtulog nang wala namang sumunod na ingay. Ako lang ang hindi mapakali. May gumalaw sa likuran. Mabagal. Maingat. Parang may humihinga ng malalim, ngunit hindi ko makita kung sino. Sa gilid ng aking mata, muli kong sinulyapan ang dalagang nakaupo sa likuran. Hindi na siya nakatingin sa labas. Bagkus, nakatingin siya diretso sa akin. Hindi kumukurap, hindi gumagalaw. Nanginig ang kamay ko habang inilalagay ang earphones sa aking tainga, pilit na inililihis ang isip sa takot na bumabalot sa akin. Ngunit kahit anong gawin ko, pakiramdam ko'y mas lumalamig ang paligid. At saka ko lang napansin. Wala pala siyang anino sa ilalim ng ilaw ng bus. Itutuloy. Malamig ang simoy ng hangin nang sumakay ako sa lumang bus na bumibiyahe patungo sa isang liblib na probinsya. Madilim na ang kalangitan, tila nagbabadya ng ulan, at kakaunti lang ang mga pasahero. Karamihan sa kanila'y tahimik, nakasandal sa kani-kanilang upuan. Habang ang ilan ay tulog na, nakayakap sa kanilang mga bag na para bang pinoprotektahan ang sarili laban sa hindi maipaliwanag na takot sa dilim. Dahil sa tagal ng biyahe, pinili kong maupo malapit sa bintana. Ang lamig ng hangin ay dumadampi sa aking balat, ngunit hindi iyon sapat upang mapawi ang kakatwang pakiramdam na gumapang sa aking katawan nang makita ko siyang sumakay sa bus. Isang dalaga, maputla ang kutis, mahaba at itim ang buhok, at may mga matang tila baylaging nagmamasid. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida na bahagyang nadumihan ng alikabok ng daan.
Tahimik siyang lumingon-lingon bago umupo sa bandang likuran, isang upuang malayo sa ibang pasahero. Naisip ko, marahil isa rin siyang biyahero, tulad ko, pauwi sa kanilang probinsya. Ngunit, may kung anong kakaiba sa kanya. Parang may hindi tugma sa kanyang presensya. Hindi ko man gustuhin. Hindi ko mapigilan ang sarili kong lumingon sa kanya paminsan-minsan. Ramdam ko ang malamig na pakiramdam sa loob ng bus. Pero kakaiba ang nararamdaman ko tuwing dumadaan ang paningin ko sa dalagang iyon. Ang kanyang tingin ay walang emosyon, malamlam, ngunit animoy may hinahanap. Habang bumibiyahe kami sa madilim na kalsada, walang kahit isang ilaw sa labas. Ang tanging liwanag lamang ay ang mahihinang ilaw sa loob ng bus na kumukutita paminsan-minsan, animoy nawawala ng sigla. Sinilip ko ang driver, mukhang sanay na sa ganitong biyahe. Tuloy-tuloy lang sa pagmaneho, kahit na parang masyadong tahimik ang paligid. Biglang may bumagsak na malakas sa bubong ng bus. Napatingin ang ilang pasahero, ngunit agad din silang bumalik. Sa pagtulog, nang wala namang sumunod na ingay, ako lang ang hindi mapakali. May gumalaw sa likuran. Mabagal. Maingat. Parang may humihinga ng malalim, ngunit hindi ko makita kung sino. Sa gilid ng aking mat, pagkus, nakatingin siya diretso sa akin. Hindi kumukurap. Hindi gumagalaw. Nanginig ang kamay ko habang inilalagay ang earphones sa aking tainga. Pilit na inililihis ang isip sa takot na bumabalot sa akin. Ngunit kahit anong gawin ko, pakiramdam ko'y mas lumalamig ang paligid. At saka ko lang napansin, wala pala siyang anino sa ilalim ng ilaw ng bus. Napakurap ako, pilit iniisip kung namamalikmata lang ba ako. Ngunit nang ibinalik ko ang aking tingin sa upuang kinauupuan niya, wala na siya ron. Naramdaman ko ang unti-unting pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko namalayan na bahagya akong napaangat sa aking upuan. Pilit inaalam kung saan siya nagpunta. Hindi siya maaring bumaba. Wala pang hinto ang bus at hindi ko rin narinig ang anuman mula sa konduktor. Maya-maya, sa sulok ng aking paningin, napansin ko siyang nakaupo sa kabilang dulo ng bus. Ang kanyang posisyon ay hindi nagbago, tahimik, hindi gumagalaw. Ngunit tila mas lumalalim ang kanyang titik. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakakita sa kanya. Ngunit nang tumingin ako sa ibang pasahero, wala ni isa mang bumabaling ng tingin sa kanya. Parang ako lang ang nakakapansin sa kanyang presensya. Mas lalo akong hindi nakampante nang maramdaman kong unti-unting bumibigat ang paligid. Parang may kung anong puwersang dumidiin sa aking dibdib, pilit akong pinapaupo ng tuwid. Napatakip ako sa aking bibig nang maramdaman ko ang malamig na hininga sa aking batok. Mabagal akong lumingon. Walang tao. Ngunit may mabahong amoy na parang nabubulok na karne ang sumalubong sa ilong ko. Sa puntong iyon, gusto ko nang bumaba. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero alam kong hindi ito normal. Sinubukan kong tumayo, ngunit napansin kong mas bumibigat ang aking katawan. Para bang may pumipigil sa akin. Nang tingnan ko ulit ang kinaroroonan ng dalaga, nagulat ako. Nakatayo na siya. Nakaharap sa akin. Wala pa ring ekspresyon ang kanyang mukha. Ngunit ngayon ay kitang-kita ko na ang kanyang maputlang balat, ang kanyang nangingitim na mga kuko, at ang kanyang manipis na labi na bahagyang nakabuka, animoy may binubulong. Lumingon ako sa paligid. Bakit parang wala pa ring ibang nakakapansin sa kanya? Ang ibang pasahero ay tulog pa rin, tahimik na tahimik. Pakiramdam ko, ako lang ang mulat sa bangungot na nagaganap sa loob ng bus na ito. Isang mahinang halakhak ang narinig ko mula sa likuran. Hindi ako sigurado kung guni-guni ko lang iyon o totoong tunog. Pero ang sigurado ako, hindi iyon normal. Bumilis ang paghinga ko. Gusto ko nang bumaba.
Kahit saan, kahit sa gitna ng kadiliman sa labas ng bus. Mas mabuti pang maligaw sa masukal na daan kaysa manatili rito kasama siya. Habang pinagmamasdan ko ang dalaga, dahan-dahan siyang lumapit. Hindi gumagalaw ang kanyang paa. Parang lumulutang siya papalapit sa akin. Napapikit ako. Pilit na sinasabi sa sarili kong wala ito. Na isa lang itong panaginip. Ngunit nang muling bumukas ang aking mga mata, naroon na siya. Nasa tapat ko mismo. Napalunok ako, hindi makagalaw. At sa kanya binuka ang kanyang bibig. Ang boses na lumabas mula sa kanyang lalamunan ay hindi tunog ng isang tao. Malalim, garalgal, at tila nagmumula sa kung saang liblib na hukay. Hindi mo dapat ako pinansin. Aniya. Itutuloy. Malamig ang simoy ng hangin nang sumakay ako sa lumang bus na bumibiyahe patungo sa isang liblib na probinsya. Madilim na ang kalangitan, tila nagbabadya ng ulan at kakaunti lang ang mga pasahero. Karamihan sa kanila'y tahimik, nakasandal sa kani-kanilang upuan, habang ang ilan ay tulog na, nakayakap sa kanilang mga bag, na para bang pinoprotektahan ang sarili laban sa hindi maipaliwanag na takot sa dilim. Dahil sa tagal ng biyahe, pinili kong maupo malapit sa bintana. Ang lamig ng hangin ay dumadampi sa aking balat. Ngunit hindi iyon sapat upang mapawi ang kakatwang pakiramdam na gumapang sa aking katawan nang makita ko siyang sumakay sa bus. Isang dalaga, maputla ang kutis, mahaba at itim ang buhok, at may mga matang tila ba'y laging nagmamasid. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida na bahagyang nadumihan ng alikabok ng daan. Tahimik siyang lumingon-lingon bago umupo sa bandang likuran. Isang upuang malayo sa ibang pasahero. Naisip ko, marahil isa rin siyang biyahero tulad ko. Pauwi sa kanilang probinsya. Ngunit may kung anong kakaiba sa kanya. Parang may hindi tugma sa kanyang presensya. Hindi ko man gustuhin. Hindi ko mapigilan ang sarili kong lumingon sa kanya paminsan-minsan. Ramdam ko ang malamig na pakiramdam sa loob ng bus. Pero kakaiba ang nararamdaman ko tuwing dumadaan ang paningin ko sa dalagang iyon. Ang kanyang tingin ay walang emosyon, malamlam, ngunit animoy may hinahanap. Habang bumibiyahe kami sa madilim na kalsada, walang kahit isang ilaw sa labas. Ang tanging liwanag lamang ay ang mahihinang ilaw sa loob ng bus na kumukutita paminsan-minsan. Animoy nawawalan ng sigla. Sinilip ko ang driver. Mukhang sanay na sa ganitong biyahe. Tuloy-tuloy lang sa pagmaneho, kahit na parang masyadong tahimik ang paligid. Biglang may bumagsak na malakas sa bubong ng bus. Napatingin ang ilang pasahero, ngunit agad din silang bumalik sa pagtulog nang wala namang sumunod na ingay. Ako lang ang hindi mapakali. May gumalaw sa likuran. Mabagal. Maingat. Parang may humihinga ng malalim, ngunit hindi ko makita kung sino. Sa gilid ng aking mata, muli kong sinulyapan ang dalagang nakaupo sa likuran. Hindi na siya nakatingin sa labas. Bagkus, nakatingin siya diretsyo sa akin. Hindi kumukurap, hindi gumagalaw. Nanginig ang kamay ko habang inilalagay ang earphones sa aking tainga. Pilit na inililihis ang isip sa takot na bumabalot sa akin. Ngunit kahit anong gawin ko, pakiramdam ko'y mas lumalamig ang paligid. At saka ako lang napansin. Wala pala siyang anino sa ilalim ng ilaw ng bus. Napakurap ako. Pilit iniisip kung namamalikmata lang ba ako. Ngunit nang ibinalik ko ang aking tingin sa upuang kinauupuan niya, wala na siya roon. Naramdaman ko ang unti-unting pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko na malaya na bahagya akong napaangat sa aking upuan, pilit inaalam kung saan siya nagpunta. Hindi siya maaaring bumaba. Wala pang hinto ang bus, at hindi ko rin narinig ang anuman mula sa konduktor. Sa puntong iyon, gusto ko nang bumaba. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero alam kong hindi ito normal. Sinubukan kong tumayo,
Ngunit napansin kong mas bumibigat ang aking katawan. Para bang may pumipigil sa akin. Nang tingnan ko ulit ang kinaroroonan ng dalaga, nagulat ako. Nakatayo na siya, nakaharap sa akin. Wala pa ring ekspresyon ang kanyang mukha, ngunit ngayon ay kitang-kita ko na ang kanyang maputlang balat, ang kanyang nangingitim na mga kuko, at ang kanyang manipis na labi na bahagyang nakabuka. Animoy may binubulong. Lumingon ako sa paligid. Bakit parang wala pa ring ibang nakakapansin sa kanya? Ang ibang pasahero ay tulog pa rin, tahimik na tahimik. Pakiramdam ko, ako lang ang mulat sa bangungot na nagaganap sa loob ng bus na ito. Isang mahinang halakhak ang narinig ko mula sa likuran. Hindi ako sigurado kung guni-guni ko lang iyon o totoong tunog. Pero ang sigurado ako, hindi iyon normal. Bumilis ang paghinga ko. Gusto ko nang bumaba, kahit saan. Kahit sa gitna ng kadiliman sa labas ng bus. Mas mabuti pang maligaw sa masukal na daan kaysa manatili rito kasama siya. Habang pinagmamasdan ko ang dalaga, dahan-dahan siyang lumapit. Hindi gumagalaw ang kanyang paa. Parang lumulutang siya papalapit sa akin. Napapikit ako, pilit na sinasabi sa sarili kong wala ito, na isa lang itong panaginip. Ngunit nang muling bumukas ang aking mga mata, naroon na siya, nasa tapat ko mismo. Napalunok ako, hindi makagalaw. At sa kanya binuka ang kanyang bibig. Ang boses na lumabas mula sa kanyang lalamunan ay hindi tunog ng isang tao. Malalim, garalgal, at tila nagmumula sa kung saang liblib na hukay. Hindi mo dapat ako pinansin. Aniya, napahawak ako sa dibdib ko. Mas lalong bumigat ang paligid. Mula sa sulok ng bus, may mahihinang paggalaw na nagsisimulang marinig. Unti-unting nagising ang ibang pasahero, pero iba na ang kanilang itsura. Maputla ang kanilang mga balat, walang sigla ang mga mata. Isa-isang bumaling ang kanilang mga ulo sa akin, sabay-sabay na lumulutang ang kanilang katawan mula sa kanilang mga upuan. Naisip ko, marahil isa rin siyang biyahero tulad ko, pauwi sa kanilang probinsya. Ngunit may kung anong kakaiba sa kanya. Parang may hindi tugma sa kanyang presensya. Hindi ko man gustuhin. Hindi ko mapigilan ang sarili kong lumingon sa kanya paminsan-minsan. Ramdam ko ang malamig na pakiramdam sa loob ng bus. Pero kakaiba ang nararamdaman ko tuwing dumadaan ang paningin ko sa dalagang iyon. Ang kanyang tingin ay walang emosyon. Malamlam, ngunit animoy may hinahanap. Habang bumibiyahe kami sa madilim na kalsada, walang kahit isang ilaw sa labas. Ang tanging liwanag lamang ay ang mahihinang ilaw sa loob ng bus na kumukutita paminsan-minsan. Animoy nawawala ng sigla. Sinilip ko ang driver. Mukhang sanay na sa ganitong biyahe. Tuloy-tuloy lang sa pagmaneho, kahit na parang masyadong tahimik ang paligid. Biglang may bumagsak na malakas sa bubong ng bus. Napatingin ang ilang pasahero, ngunit agad din silang bumalik sa pagtulog nang wala namang sumunod na ingay. Ako lang ang hindi mapakali. May gumalaw sa likuran. Mabagal. Maingat. Parang may humihinga ng malalim, ngunit hindi ko makita kung sino. Sa gilid ng aking mata, muli kong sinulyapan ang dalagang nakaupo sa likuran. Hindi na siya nakatingin sa labas. Bagkus, nakatingin siya diretso sa akin. Hindi kumukurap. Hindi gumagalaw. Nanginig ang kamay ko habang inilalagay ang earphones sa aking tainga. Pilit na inililihis ang isip sa takot na bumabalot sa akin. Ngunit kahit anong gawin ko, pakiramdam ko'y mas lumalamig ang paligid. At saka ko lang napansin, wala pala siyang anino sa ilalim ng ilaw ng bus. Napakurap ako. Pilit iniisip kung namamalikmata lang ba ako. Ngunit nang ibinalik ko ang aking tingin sa upuang kinauupuan niya, wala na siya roon. Naramdaman ko ang unti-unting pagbili. Maya-maya, sa sulok ng aking paningin,
Napansin ko siyang nakaupo sa kabilang dulo ng bus. Ang kanyang posisyon ay hindi nagbago, tahimik, hindi gumagalaw, ngunit tila mas lumalalim ang kanyang titig. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakakita sa kanya. Ngunit nang tumingin ako sa ibang pasahero, wala ni isa mang bumubaling ng tingin sa kanya. Parang ako lang ang nakakapansin sa kanyang presensya. Mas lalo akong hindi nakampante nang maramdaman kong unti-unting bumibigat ang paligid. Parang may kung anong puwersang dumidiin sa aking dibdib. Pilit akong pinapaupo ng tuwid. Napatakip ako sa aking bibig nang maramdaman ko ang malamig na hininga sa aking batok. Mabagal akong lumingon. Walang tao. Ngunit may mabahong amoy na parang nabubulok na karne ang sumalubong sa ilong ko. Sa puntong iyon, gusto ko nang bumaba. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero alam kong hindi ito normal. Sinubukan kong tumayo, ngunit napansin kong mas bumibigat ang aking katawan. Para bang may pumipigil sa akin. Nang tingnan ko ulit ang kinaroroonan ng dalaga, nagulat ako. Nakatayo na siya, nakaharap sa akin. Wala pa ring ekspresyon ang kanyang mukha. Ngunit ngayon, ay kitang-kita ko na ang kanyang maputlang balat, ang kanyang nangingitim na mga kuko, at ang kanyang manipis na labi na bahagyang nakabuka. Animoy may binubulong. Lumingon ako sa paligid. Bakit parang wala pa ring ibang nakakapansin sa kanya? Ang ibang pasahero ay tulog pa rin, tahimik na tahimik. Pakiramdam ko, ako lang ang mulat sa bangungot na nagaganap sa loob ng bus na ito. Isang mahinang halakhak ang narinig ko mula sa likuran. Hindi ako sigurado kung guni-guni ko lang iyon o totoong tunog. Pero ang sigurado ako, hindi iyon normal. Bumilis ang paghinga ko. Gusto ko nang bumaba. Kahit saan. Kahit sa gitna ng kadiliman sa labas ng bus. Mas mabuti pang maligaw sa masukal na daan kaysa manatili rito kasama siya. Habang pinagmamasdan ko ang dalaga, dahan-dahan siyang lumapit. Hindi gumagalaw ang kanyang paa. Parang lumulutang siya papalapit sa akin. Napapikit ako. Pilit na sinasabi sa sarili kong wala ito. Na isa lang itong panaginip. Ngunit nang muling bumukas ang aking mga mata, naroon na siya. Nasa tapat ko mismo. Napalunok ako, hindi makagalaw. At sa kanya binuka ang kanyang bibig. Ang boses na lumabas mula sa kanyang lalamunan ay hindi tunog ng isang tao. Malalim, garalgal, at tila nagmumula sa kung saang liblib na hukay. Hindi mo dapat ako pinansin, aniya. Napahawak ako sa dibdib ko. Mas lalong bumigat ang paligid. Mula sa sulok ng bus, may mahihinang paggalaw na nagsisimulang marinig. Unti-unting nagising ang ibang pasahero. Pero iba na ang kanilang itsura. Maputla ang kanilang mga balat, walang sigla ang mga mata. Isa-isang bumaling ang kanilang mga ulo sa akin, sabay-sabay na lumulutang ang kanilang katawan mula sa kanilang mga upuan. Ang tunog ng mga yabag sa sahig na kahoy ay bumilis. Tumitibok ang puso ni Mara sa loob ng kanyang dibdib, halos matanggal sa kanyang tadyang. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dahan-dahang inilapat ang kamay sa pader upang suportahan ang sarili. Anong gagawin ko? Bulong niya sa sarili, habol ang hininga. Bumalik siya sa isang silid na dati niyang tinakbuhan. Ang lumang silid kainan. Ngunit nang isara niya ang pinto sa likod niya, napansin niyang hindi na ito ang parehong kwarto. Ang mesa, na dati inatatakpan ng alikabok, ay puno na ngayon ng bulok na pagkain, tila bagong handa. May mga pinggan at kubyertos, ngunit ang mga ito'y basag at may bakas ng dugo. Sa gitna ng mesa, may isang nakabalot sa lumang kumot. Unti-unti itong gumagalaw. Hindi na niya kinailangang buksan iyon upang malaman na may kung anong bagay sa loob at gumagapang ito papalabas. Isang kamay ang biglang lumitaw mula sa ilalim ng kumot. Nangingitim, butot balat,
at may mahahabang kuko. Nanginginig ang mga daliri nito habang dahan-dahang inaabot si Mara. Napaatras siya, ngunit sa kanyang paggalaw, may nadama siyang malamig na hininga sa kanyang batok. Hindi siya makalingon. Nanigas ang kanyang katawan. Isang mabigat na bulong ang narinig niya sa kanyang tainga, bahagyang pumipitik-pitik ang tunog, parang may dalawang dila. Huwag kang tumingin, Mara. Huwag kang lalapit sa mesa. Alam kong gutom ka na. Napasinghap siya. Hindi niya binanggit kanina ang kanyang pangalan, pero alam ng tinig na ito kung sino siya. Mabagal niyang iniaangat ang kanyang mga kamay. Pinilit na huwag tignan ang kung anuman ang nasa kanyang likuran. Pero nang gawin niya iyon, napansin niya ang kanyang mga daliri. Madungis na, puno ng dugo, at hindi niya alam kung paano ito nangyari. Napakapit siya sa sariling katawan. Pilit na iniisip kung paano ito nagsimula. Pero naramdaman niya ulit ang hininga. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang sarili sa pader. Pinipilit huwag magpakita ng kahit anong senyales ng takot. Isang malakas na tunog ang lumipad sa paligid. Parang may sumabog na salamin. Mabilis siyang napayuko at nang tingnan niya ang kanyang harapan. Ang malaking salamin sa Mara ay halos hindi na makahinga. Ramdam niya ang malamig na pawis na bumabaha sa kanyang katawan. Naninigas ang kanyang mga daliri habang pilit niyang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang presensya sa kanyang likuran ay hindi gumagalaw, pero ramdam niya ang bawat tibok ng puso nito. Kung mayroon man itong puso. Napakabagal ng oras. Ang buong silid kainan ay tila lumiliit. Ang dingding ay parang lumalapit. At ang malagkit na dilim ay parang lumalambong sa kanya. Unti-unting binabalot ang kanyang buong pagkatao. Alam mo ba kung sino ka talaga, Mara? Ang boses na yun, halos parang sariling isip niya ang bumubulong. Mabigat, may dalawang dila, parang naririnig niya ito mula sa loob ng kanyang bungo. Hindi siya sumagot. Alam niyang hindi dapat. Muli niyang tiningnan ang salamin sa kanyang harapan, pero hindi na ito sirang-sira. Ang basag ay dahan-dahang naghilom, pero hindi na siya ang nasa loob ng refleksyon. Ang babaeng nandoon ay siya, pero hindi siya. Maputla ito, halos kulay abo ang balat, at ang mata nito ay itim na itim, walang puti. Ang bibig nito ay bumuka, ngunit hindi nagsalita. Isang madilim na likido ang dumanak mula sa lalamunan nito, parang lason. Napaatras siya, pero isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Napasigaw siya. Napalingon siya ng mabilis, pero wala namang tao sa likuran niya. Ang pakiramdam ng kamay ay nawala na parang usok, pero iniwan nito ang isang lagkit sa kanyang balat, isang bagay na hindi niya matanggal, kahit ipagkuskus niya ito sa kanyang damit. Ang nasa salamin ay nakangiti na ngayon. Hindi lang ngiti, ngiting lumalawak. Punit ang gilid ng bibig. Lumalampas na sa dapat na hangganan ng mukha. Alam mo na ba? Bulong ng refleksyon. Tumatakbo na ang isip ni Mara. Ano ang gusto nitong ipahiwatig? Anong gusto nitong ipakita sa kanya? Tumingin siya sa paligid. Ang hapagkainan ay may mga pinggan at sa wakas napansin niya kung ano ang nakahain sa mesa. Hindi ito bulok na pagkain. Mga bahagi ito ng katawan ng tao. Mga daliri. Mga mata. May isang putol na bibig na nakaalsa sa gitna ng isang sirang plato. At kahit dapat ay patay na ito, parang gumagalaw pa ito, parang bumubulong pa rin. Napatakip si Mara sa bibig niya, pilit na pinipigil ang kanyang sarili na masuka. May bumagsak mula sa kisame. Hindi niya alam kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob para tumingin, pero ginawa niya. Mula sa itim na anino ng kisame, may isang bangkay na nakabitin, unti-unting bumababa sa pamamagitan ng mahahabang itim na ugat. Pero hindi ito bangkay ng isang estranghero. Ito ay siya, si Mara.
Siya, ngunit wala ng mata. Siya, ngunit may dugo ang damit. Siya, ngunit nakanganga, parang naghihintay na lunukin siya. Napasigaw siya at umatras ng mabilis. Natamaan niya ang mesa at bumagsak ang mga pinggan. Ang tunog ng nababasag na porselana ay pumuno sa kwarto at biglang nagbago ang lahat. Ang ilaw ay nag-flash, mabilis, parang nasisiraan ng bait. Ang katawan na nakabitin sa kisame ay biglang bumagsak sa sahig. At nang tamaan nito ang lupa, ito ay pumutok. Parang isang nabubulok na prutas. Duguan ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung paano, pero ang madilim na likido mula sa katawan ay tumalsik sa kanya. At ngayon, ay dumadaloy ito sa kanyang mga kamay. Mara! Isang bulong. Napatingin siya. Ang nilalang sa salamin ay wala na roon. Ito ay nasa likuran niya na. At ngayon, hawak na siya nito. Napakalamig ng kamay nito. Parang yelo, pero mas malagkit pa sa dugo. Hindi na siya nakagalaw. Hindi siya makahinga. Ang mundo niya ay naging isang umiikot na ulap ng takot, dugo, at dilim. At sa gitna nito, isang natitirang tanong. Si Mara ba ay talagang Mara pa? Hindi niya alam kung ilang minuto, oras o araw na siyang nakatayo roon. Hindi makagalaw. Hindi makapagsalita. Ang malamig na kamay na humawak sa kanya kanina ay nawala na. Pero iniwan nito ang isang bagay. Isang pakiramdam na hindi niya matanggal. Isang panlalamig na parang kumapit sa buto niya at hindi nabibitaw. Ang katawan niya ay mabigat. Pero alam niyang hindi ito dahil sa pagod. Para bang hindi na siya sigurado kung siya pa nga ba ang nasa loob nito. Dahan-dahan siyang humakbang palayo sa basag na salamin. Pero kahit hindi na niya tinitignan ito, nararamdaman niya ang refleksyon niyang hindi gumagalaw ng tama. Hindi ito sumusunod sa kanya. Naglakad siya palabas ng silid-kainan, hindi na lumilingon. Ang bahay ay hindi na kasing dilim ng dati, pero hindi rin ito nagbalik sa normal. May mga anino sa gilid ng kanyang paningin at alam niyang hindi lang ito gawa ng ilaw. Bawat hakbang niya ay mabigat, parang may pumipigil sa kanya. Pero wala siyang pakialam. Kailangan niyang umalis. Pagdating sa pintuan, lumapit siya sa doorknob at mahigpit na hinawakan ito. Nanginginig ang kanyang kamay. Huminga siya ng malalim bago pinihit ang seradura. Bukas ito. Mabilis niyang hinila ang pinto at halos matumba palabas. Ang malamig na hangin sa labas ay sumalubong sa kanya. Pero hindi ito nagdala ng ginhawa. Sa halip, sa kanyang pisngi, nagpaalala kung ano ang iniwan niya sa loob. Nasa labas na siya, ngunit ang bahay ay parang nakatingin pa rin sa kanya. Naglakad siya, mabilis, hindi na lumilingon. Hindi niya naisip kung saan siya pupunta, basta't makalayo lang. Ang mga paa niya ay dumaan sa basa at malambot na lupa, pero hindi niya ininda ang putik na kumapit sa kanyang balat. Pagdating niya sa kalsada, huminto siya. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa bintana ng isang nakaparadang sasakyan. At doon niya napansin ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo niya. Ang kanyang mata. Ang kanang mata niya ay hindi na siya. Maitim ito, walang puti, walang kinangparang, ang mismong kadiliman ng bahay ay dumikit sa kanya at hindi na siya binitiwan. Napaatras siya. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinahawakan ang mukha niya. Walang sugat. Walang sakit. Pero alam niyang may mali. Dahan-dahan siyang lumingon pabalik sa bahay. Nakatayo ito roon, tahimik. Parang matandang nilalang na nag-aabang. Tila narinig niya ang bulong nito sa kanyang isip. Hindi ka na kailanman magiging ikaw. Napasinghap siya, umatras ng mas mabilis. Hindi. Hindi totoo. Makakalayo siya rito. Makakalimutan niya ito. Pero habang naglalakad siya palayo, isang tanong ang hindi niya kayang isantabi. Kung siya ang nakalabas, sino ang naiwan sa loob?
Ano sa tingin mo ang nangyari kay Mara? Gusto mo bang malaman kung ano ang susunod na mangyayari? Iwan mo ang iyong mga hula at teorya sa mga komento. T.